Hello everyone! Nandito na naman tayo sa panonood naman natin ng The Missing Husband. Episode 16 na tayo ngayon. So we're now practically on our 4th week. So nang nakaraang episode, tingnan natin, balikan natin saglit kung ano yung mga nangyari. So habang tumatagal ay lalong nababaon sa problema si Millie at si Anton. Nababaon sila financially, nababaon sila sa mga kung ano-ano mga issues. Merong silang isa sa mga naging biktima ng scam na na-involve sila ay nagpakamatay. Tapos merong isang tumawag na sabi ay meron siyang impormasyon para kay Brendan, pero kahit binalaan na sila ng police, sumigil pa rin sila kasi sabi ng police, kung yung source mo ay manghihingi ng pera kapalit ng impormasyon tapos hindi naman nagpapakilala, ay pwedeng scam na naman, sigurado daw yun. So kahit nga sinabihan na sila, tinuloy pa rin yung plan, naghanap pa rin sila ng pera. Ayan, nung pumunta sa venue, hinampas lang si Anton at ninakaw yung perang dala-dala niya. So useless, at ang masaklap pa, si Millie na naman ang sinasi. Bakit di mo dinala sa ospital ang asawa mo? Eh paano kung may internal injuries tong si Anton? Ayos lang ako. Ako nga nagsabi kay Millie na wag na kami pumunta ng ospital. Kakainis, diba? Dati si Layla lang ang laging naninisi kay Millie, pero ngayon pati na rin yung nanay nakisaw-saw na rin sa paninisi sa manugang niya. Ano ba nangyari? Ano po ba? Niloloko na naman yung magaling kong kapatid. Ate, pwede ba? Huwag na tayo magsisihan. Hindi mo kita sinisisi ah. Itong asawa mong si Millie ang sinisisi ko. Bakit mo naman siya pinayagan na pumunta mag-isa? O yun pa! Wala ka talagang pakialam kung anong mangyayari sa asawa mo? Ma, gusto ko naman talaga samahan si Anton. Pero hindi mo pa rin siya sinamahan. Hindi ka na ba nag-iisip? Bakit inahayaan lang ni Anton pagsalitaan ng ganyan yung asawa niya? Kung ako yun, inano ko na agad yung mga tao na yan. Kahit nanay at ate ba niya yan eh. Bakit po ba ako yung pinagbibintangan niyo? Sino pa ba? Ate, Ate, oo, ako na. Alam ko naman, ako naman lagi may kasalanan yung mga nangyayari kay Anton. Bakit ka iyak bigla? Tama ba yan? Biglang pabiktim? Parang hindi tama. Dapat mga tuwiran lang siya ng mga tuwiran. Sagutin mo, tama naman. Kung nasa tama ka naman eh. Dapat yung mga ganyan tao, kahit nanay at ano pa yan, ate ng asawa niya, ang ngilan mo, sumusobra na sila, iyak-iyak kang ganyan. Ako naman lagi may kasalanan. Kung makasalita ka naman, parang ikaw yung nakakaawa. Kasi ate, alam ko naman talaga eh, simula noon, ayaw mo na talaga sa akin para kay Anton. Parang hirap maka-empathize ng ganyan. Dinadaan sa iyak yung pakikita natin. Kasi lahat naman na nangyayari ngayon, parang tama naman ata na inaaway kita eh. Kasi wala ka nang dinala sa buhay ng kapatid ko, kundi perwisyo. pwede ba? Tama na! Alam mo, Ayan, buti na lang. Sige pa, Anton. Para hindi ka naman kimaiinisan ng audience. Anton, Huwag ka na sumagot. Tumahimik na muna tayong lahat. Baka nakakalimutan nyo, nandito kayo sa pamamahay namin. Nangyari na ang dapat mangyari. Buti na lang. Kasalanan ko! Walang iba dapat sisihin kundi ako! Pwede ba? Huwag muna tayo mag-away! Hindi pa ba sapat ang nangyari sa pamilya natin? Yung gulong ito? Pauwiin mo na yung mga yan. Tama na. Hindi nakakatawa, dinadaan sa iyak. Friend, ayokong sabihin I told you so. Pero sa dami ng warning ko sa'yo, I told you so, I told you so, I told you so.
Hayaan, buti na lang may ganyang kaibigan na ano, sa paggagalitan siya. Glenn, pati ba naman ikaw? Siyempre, kailangan ko magsabi sa'yo ng totoo. Bilang friend mo at bilang isang taong nag-iisip, kailangan mo malaman. Kasi, ikaw ang nasisisi dahil sa lahat ng kapalpakan na desisyon ng asawa mo. Isipin mo, nandun kayo sa Qatar. Ang ganda na ng buhay niyo doon. Pero kung sana, responsable lang yung asawa mo, edi sana hindi ka nabuntis ng wala sa oras. Diba? Tapos pumunta kayo ng Pilipinas. Okay na nga ang buhay niyo, kinakain niyo naman. Tapos biglang pumasok siya sa isang scam, which you warned him about. Ano na tingin mo dun sa business opportunity na sinasabi ni Brendan? Parang may mali. Millie, si Brendan niya. Masakit dito, ikaw ang nasisisi. Hindi naman yata maganda yun. Pero desisyon ko rin naman yun. Kaya tama sila. Responsibilidad ko yung mga naging desisyon ng asawa ko. Masyadong inaako yung ano, pamartir masyado. Yan. Yan ang ayoko sa'yo, Millie eh. Diyos ko, napakamartir mo! Millie, 2023 na. Hindi na uso ngayon ang pagiging matiisin. Sige, tama yan. Diyan, dapat yung character na yun, inilalabas yung inis ng audience. Para magtaboses yung audience na nakakainis yung ginagawa ng lead character. Ganun talaga kapag nagmamahal ka. Kaya mong tiisin ang lahat, kaya mong gawin ang lahat para sa minamahal mo. Well, I disagree. Ako, magtitiis para sa lalaki? No, Ganda ng character. thank you. I'd rather be alone and unhappy than be happy and not be alone. Parang nakaka-confuse. Kaya ka single. May choice yon, Millie. Choice ko yon. Choice ko maging... Ay! Natagpuan din kita. Hindi na ba uso kumatok ngayon? At sa tingin mo, kung kumatok ako, matatagpuan ko to? Ang ganda ng palitan ng dialogue. Kailan ka magbabayad ng utang mo, Millie? Ha? Aling Nieva, hayaan niyo ako magpaliwanag. Marami lang po kasi talagang nangyari. Paliwanag. Puro ka na lang paliwanag. Makakain ko ba yung paliwanag mo? Alam mo, Millie, pinautang kita dahil alam ko at akala ko maayos kang kausap. Tapos itong gagawin mo sa akin? Aling Eva, tama ka na nga. Nakikita mo nang ang gipit ng tao, lalo pang gigipitin. Remember, ang taong gipit, sa patalim kumakapit. Isa ka pa. Puro ka quote. Wala namang saysay. Well, Ganda ng tarayan nila. remember, ang taong mapanlait, nakakatikim ng kaping mainit. Sige, dito. Basta, Millie, magbabayad ka sa akin. Kung hindi, ipapangalandakan ko sa lahat ng tao na balasubas ka kagaya ng asawa mo. Gusto ko tong eksenang to. Yung maganda yung mga eksena, mga nag-aaway. Hindi yung iiyak lang basta. Okay, anong okay? Bumalik ka dito! Tikman mo yung kape ko! Ang sarap ko pa naman magtimpla! Bawing-bawi niya yung ano, yung nakakainis kanina. Bigla na lang umiyak si Lily. Lily, sana naman matauhan yung asawa mo. Kaya hanapin niya si Brendan. Sana maghanap siya ng pagkakakitaan. Para gumanda ang buhay ninyo mag-asawa. Tama. Sana banggitin niya uli yung offer sa abroad na tinatanggihan ni, ni Anton. Ayan, naka-cellphone na naman.
Yun naman ang inaatupag. Paano sila makakaraos niyan? Doon na umiikot buhay niya sa sa cellphone research ng Brendan na yun. Boss, Sir, tanong ko lang ha. Ano ba meron sa building na yan? sir, private place to. Pwede mo ba akong tulungan? Hindi naman kita ikukompromiso eh. May hinahanap lang akong tao. Siguro naman, matutulungan mo na ako. May pera pa siya? Saan siya kumukuha ng pera? Wala siyang trabaho pati si Millie. Tapos kung makasuhol siya, I think it's 1,000 pesos. Ito kasi hinahanap ko. Gusto ko lang itanong kung napadaan na ang taong to. Kapatid ko kasi yan. Matagal na siya hinahanap ng nanay namin. Si Engineer Dran Reb yan. Madalas siya dito. Malakas kasi ang tayaan at pustahan dito sa casino, kaya tago. Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Sandali. Sa'yo na to, ha? Basta timbrehan mo lang ako. Uy, ang dami talaga niyang pera. Ang dami niya talagang pera o lilibuhin. Pero Joseph, for somebody din na walang trabaho at baon sa utang, kung kani-kanina na ng utang ng asawa niya, tapos siya namimigay lang ng ganyan. Aliyat, may mali kay Anton. Kapag dumaan dito si Engineer. O tapos malalaman niya, nandyan si Engineer. O tapos, ano na naman plano niya, habulin lang. Sana naman matauhan yung asawa mo. Kaya hanapin niya si Brendan. Sana maghanap siya ng pagkakakitaan. Para gumanda ang buhay ninyo mag-asawa. Millie? Saan ka galing? Dran Reb Lazarus. Sino? Yun ang ginagamit na pangalan ni Brendan. Kaya pala natin siya hindi nakikita. Nandito lang naman ba tayo? Millie, ito na yun. This time, totoo na to. Sigurado ako. Titinan ko kasi yung picture ng informant na nakausap ko. Na dapat kausap natin. Ito. Yan. Sa kakatitig dyan sa picture na yan, nakita ko yung pangalan ng restaurant. Pinuntahan ko yung restaurant. Malaman-laman ko, dito lang pala yun sa Maynila. Tapos pagpunta ko doon, nakita ko sa tapat isang private casino saan naglalagi si Brendan. At Dran Reb ang ginagamit niyang pangalan. Kaya pala natin siya hindi nakikita dahil ibang tao ang hinahanap natin. At ito pa, sabi sa akin, Ako rin, buntong hininga na lang. ng informant na nakita niya si Brendan doon nung isang linggo lang. Ano mo ba ibig sabihin nito? Mukhang nagkakaproblema at hindi makaalis si Moto. At kung hindi siya makaalis, mas madali siya mahuli. Oh, Ipapulis niyo na. hindi mo ba narinig yung mga sinasabi ko? Matutuntun na natin si Brendan. Sigurado ka ba? Oo naman, ako mismo ang nagpunta doon. Ang ibig kong sabihin, patuloy natin pag-aaksayahan o panahon yung si Brenda na yan? Ano ba pinagsasabi mo? Bakit naman hindi? May in-offer si Glenn. May opportunity sa Europe. Pwede tayong pumunta doon. May mga magbubukas din ng mga bagong factories. Pwede tayong magsimula uli ng ibang bansa. Kumita tayo uli ng pera. Ayan.
Very good. Mabuti naman sinabi mo na, Mili. Para saan? Ano ba naman tanong yun? Hindi para makarecover. Para bayaran ng mga taong naniningil sa atin? Para ipakita sa kanila na hindi tayo scammer. Meli, magkakandakuba ba ako para sa kanila? Para pagbayaran ng isang kasalanan na hindi ko naman ginawa? Anong gusto mo? Patuloy natin hanapin yan si Brenda? O Dan Dreb na yan? Hindi ko alam kung sino man siya. Very good. Wonderful. Sige, Mili, makarecover ka na. Kakalimutan ko yung inis ko sa'yo kanina. Ano ba gusto mo mangyari? Huwag na natin hanapin si Brendan? Hayaan na lang natin ang mga tao na isipin na isa akong scammer? Ang asawa mo? Manloloko? Yun ang gusto mo? Eh, palibhasa hindi ikaw ang sinasabihan yan eh. Huwag mong sabihin sa akin yan. Dahil ilang beses na akong nadamay dyan sa issue mo. Nakidnap nga ako, di ba? Muntik pa akong mamatay. Tama. Sige pa, Mili. Labas mo lahat yan. Pero nandito pa rin ako kasama mo, nagtitiis. O di inamin mo rin pala! Inamin mo nagtitiis ka! Na ayaw mo rin pala! Eh, sino ba may gusto ng ganitong klaseng buhay? Mili. Please. Kailangan ko talaga hanapin si Brenda. Kailangan ko patunayan sa lahat ng tao, sa sarili ko, na hindi ako masamang tao. Na pagkatapos ng lahat na nangyari, may sasalba ko pa rin ang lahat. Na kaya ko pa rin bumangon sa mga nagawa ko. Yun nga. Kailangan natin bumangon. Kailangan natin mag-move on. Yun ang kailangan ko. I'm sorry, Anton. Pero, kailangan mo mamili. Ako? O yung paghahanap dyan kay Brenda? Ganda. Very good. Bawing-bawi ka na, Mili, sa pamartir na bruhaham. Very good, very good. Ganda ng episode. Ganda ng script. Anton, I'm sorry. Kailangan mo mamili. Kasi ako nakapag-desisyon na ako eh. Magsisimula ako uli. Aalis ako. Siyempre gusto ko kasama ka. Nasa sa'yo yung sagot. Sasama ka o hindi? I'm sorry, Mili. Ay, tama. Kaya pala naging the missing husband to kapangahan ng pinili ni Anton. Pero hindi ako pwede umalis. Hindi ako pwedeng umalis hanggat hindi ko siya nahahanap. Hanggat hindi nagbabayad si Brendan sa lahat ng kasalanan niya. Sige lang, go ka lang. Tuloy mo yung plano. Napagdesisyonan ko na doon naman ako kay Glenn titira habang inaantay yung mga papeles ko pa abroad. Good. Kung yun na talaga ang desisyon mo, hindi na kita pipigilan. Nagsabi lang ako sa'yo. Aalis na ako. Hindi, kaya ko na. Yan, very good. Iba talaga ang takbo ng utak ng asawa mo.
Ano kaya sa tingin mong mahihita niya pag nahuli na yung Brenda na yon? Si Anton kasi, nilamon siya nung galit niya kay Brendan. Gusto niya talaga makabawi. Eh ikaw, Tama. Ang ganda ng ang ganda naman ng mga direksyon nitong yung pagpapaliwanag ng bakit ganun naging ganun na si Anton. Si Camille na rin ang galing mismo. sigurado ka ba sa desisyon mo? Mas mabuti na siguro to. Siguro? So hindi ka pa sure? Hindi ako sure kasi hindi ko alam kung bukas, mapangalawa, baka mamiss ko siya. Kasi mahal na mahal ko si Anton. Diyos ko naman, Mili. Huwag ka nga muna maging masyadong marupok. Panindigan mo to at saka ipatandaan mo hindi ikaw ang umalis. Si Anton ang tumalikod sa responsibilidad niya sa'yo. Ha? At saka malay mo, mas mapabuti pa sa kanya tong sitwasyon na to dahil marirealize siya sa wakas kung gaano kapangit ang buhay na walang Mili sa tabi niya. Ang sabi nga nila, you don't know what you got until it's gone. At baka yun, ang makagising sa kanya sa kahibangan niya sa paghahanap sa Brenda na yun. Ayan, sige, buti nga sa'yo. So, mag-isa ka ngayon sa bahay mo? Eh, baka pwede, ma. Tumito muna ako. Nakakabingi ang katahimikan sa bahay. Eh, mabuti na rin siguro yun. Alam mo naman, yung iniisip ng ate mo tungkol sa Millie na yon. Ma, mahal na mahal ko si Millie. Pakiramdam ko, ang gago ko sa kanya. Hindi totoo yan. Baka nga mas makabuti pa itong nangyari sa inyong dalawa eh. Pero bago mo isipin yan, kumain ka muna, ha? Para mas maayos yung pag-iisip mo. Orderan kita ng paborito mong pansit, ha? Hap-hap? Oo, sandali lang. Lalo naman siyang sunsulan ng mga yun, sigurado. Sige na. Masarap din yung may kasabay kainuman. Pasensya ka na nga pala, inupakan kita dati Alam mo na, bugso ng damdamin. May puso ka pa pala. Puso, meron. Pero buhok, wala. Alam mo na, naisip ko lang kasi, yan, pinagdadaanan mo ngayon. Iniwan ka pa ng asawa mo. Wala na akong dahilan para mapadrip sa'yo. Salamat, ha? Ngayon mo pa mismo pinunto yung pagkalugmok ko. Pero, totoo ba? Magpapatuloy ka pa rin hanapin to si Brenda? Ngayon pa ba ako titigil? Ngayong alam ko na yung pangalan na ginagamit ni Brendan. At legit yung lead na nakuha ko. Kailangan ko malinis ang pangalan ko. At si Brendan lang ang makakapagpatunay na wala akong kasalanan. Eh, ang tanong dyan, magsasalita ba siya? Eh, paano kung ikaw lang din na ituro niya? Kumbaga, it's his words laban sa mga salita mo. Oo nga, baka baliktarin pa siya ni Brendan. Delikado yun. Pag hindi nagsalita yung Brendan na yan, puputulin ko yung dila niya. Pwede. Kaya mo? Na. Ganti na rin yun sa lahat ng perang ninakaw niya sa atin. Anong balak mo?
Natuntun ko na yung lugar kung saan huling nakita tong si Danreb Lazaras. Yun ang alias na gamit ni Brendan. At least kumpirmado ako na hindi pa nakakaalis tong si Brendan. Ang kailangan ko lang ngayon ay makahanap ng isang tao na nakakaalam kung saan siya nagtatago. Patulong ka kaya dyan sa bayaw mong tambay. So, ito na po yung form. Thank you po. Tingnan mo nga naman ang swerte ng paniningil ko dito at nakita kita. At anong ginagawa mo dito? Teka, tatakas ka, no? Hindi ho. Kaya nga ho ako nandito para maghanap ng trabaho. Hindi ako naniniwala. Pagkatapos kitang tulungan, Mili, itong gagawin mo? Hindi ho ako tatakas. Ha? At sinong niloloko mo? Hoy! Hoy! Kikita niyo itong babaeng to? Nag-a-apply dito? Nag-a-apply ba to? Ha? Kilala niyo ba to? Ito si Mili, asawa ni Anton Rosales. Yung scammer! At ang kapal naman ng mukha mo na mag-apply dito. Hindi ako papayag na makatakas ka. At lalong-lalo nang hindi ako papayag na maghasik ka ng lagim dito. Siguro mangungutang ka dito, no? Ay, Diyos ko. Kamalas naman. Oy, 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 oy! Loyas ka dito! Lumayas ka! Loyas! Ayan, may valid reason siya para umiyak. Ayusin ko to. Hahanapin ko si Brendan. Ay, nako. Nakakalungkot naman yung sitwasyon nila. Napaka-sympathetic na naman yan. Ni Mili. I have to move on with my life. Sure ka bang hindi magiging problema yung Anton? I got everything under control. Nandito po si Engineer Dranreb. Hoy, Brendan! Salbahe mo talaga siya. So, yun, nakita na natin kung gaano ka-demonyo si Brendan. At nakita na natin yung kung paano tayo roller coaster ng emotions ni Mili. Nakakainis siya, na nakakaawa, na nilagyan naman tayo ng kwento sa sitwasyon mula sa nakakainis siya. At maayos naman siyang na-script, na-isulat, na nagkaroon siya ng transition. Na gusto naman niya sanang huwag maging martir lang na sunod-sunod sa asawa. Pero the situation puts her back into that na scene na naiiyak na lang siya ulit. Kasi kahit nag-e-effort na siya, may mga forces pa rin na humahatak sa kanya pababa. So, nakalungkot kasi pwedeng mangyari talaga to sa anyone we know. So, yun lang. Maraming salamat for watching with me again. It's a very entertaining show. Magandang pagkasulat. So, panoorin natin ulit bukas kung ano ang mangyayari. What this show has to offer to us. Maraming salamat. Again, this is Abner. Uy! Don't forget to subscribe to my YouTube channel pala. It's called Panorth TV. Hindi pa South, hindi pa West, hindi pa East. Panorth lang po. Bye!